Hi guys! Isa namang masarap na recipe ang gagawin natin ngayong araw na ito. Pero bago yan, mag-unbox muna tayo. Ayun na nga, kahapon dumating na itong aking pinakahihintay na induction cooker. Tamang-tama dahil ang taas na nga po ng gasol ngayon. Pero pagdating naman sa electric bill, parang parehas pa rin naman kasi pinagsasalitan ko silang gamitin. Gusto niyo ba ng Meralco reveal? Sa ibang vlog yan guys. In fairness, mas maganda siyang gamitin, mas madali at mas mura kaysa dun sa mga nauna kong induction cooker. At mas tahimik siya, so tamang-tama para sa aking vlog. Na-inlove ako sa kanya. Ito na nga, nilabas ko na ang pechay ko, pechay Baguio. Alam niyo ba guys, sinatawag din yung napa cabbage or Chinese cabbage. Kaya naman dun sa mga nagsasabi sa vlog ko, trending ngayon yan guys, panoorin niyo po yung isa nating recipe sa famous cabbage nakalagay. Pero yan din yung ginamit ko. Sabi nila hindi daw po iyan cabbage. Pechay Baguio nga daw. Pamilya din ng cabbage yan guys. Kaya nga Chinese cabbage or napa cabbage. Kaya huwag niyo na po akong awayin. Love lang po tayo. Kasi at the end of the day, magkain pa rin naman yan at biyaya yan. O diba ang dami kong drama. Tignan nyo, ang cute ng kanyang mga ilaw. Parang mga apoy. Yan po yung kanyang low to high heat indicator. At ayun na nga, magpapakulo na ako ng tubig. Siyempre pa yung cabbage natin kanina ay hinugasan natin mabuti bago natin pakuluan. Sa pagpapakulo, ibablanch lang natin yan guys. Mga 1 minute to 2 minutes. Mas okay kung lalagyan nyo ng asin yung tubig. Saglitan lang po, huwag yung papakuluan ng matagal dahil magluluray-luray yan. Ayaw natin yan. And syempre, comment down below kung anong ulam mo ngayon at kung tagasan ka para ikaw naman ang ma-shoutout ko sa susunod. At habang pinapalamig natin yan, ihanda muna natin yung iba pang mga sangkap. Chop-chopin natin ng pinong-pino ang ating mga sangkap. Sibuyas na hiniwa ko lamang quarterly o diba sabi ko chop-chopin natin ng pinong-pino. Gagamit po kasi ako mamaya ng multipurpose stick, makikita niyo po mamaya. Gagamit din po tayo ng bawang, mga 5 butil. Kung gusto niyo mas marami pang bawang para mas masarap, pwede kayo magdagdag. Actually natira na yan kaya gagamitin ko na. Maglalagay din ako ng mga 4 na pirasong crab sticks para hindi naman ma-expire dahil matagal na yan sa ref. Pero optional lang yan guys. Ito na nga po ang aking multipurpose stick. Multipurpose dahil pwede siyang pang blender, food processor at pwede ding hand mixer o diba. Ang tagal ko na tong gamit guys, ang tibay-tibay niya. Mas matibay pa sa relasyon niyo ng ex mo. Charot. Maghiwalay lang ako ng sibuyas at bawang para panggisa. Pagkatapos lalagyan ko na yung crab sticks at pipinuhin ko ulit. Ayun na nga, sobrang dali lang po niyang gamitin. Ihulog mo lang lahat ng mga sangkap. Pagkatapos pwede mong i-pause-pause para hindi ganun kapino. Pwede din namang dire-diretso para pinong-pino. Nilagay ko na nga po lahat sa bowl at lalagyan ko din po ng ground meat. Pwede po kayong gumamit ng chicken, pork at iba pa. Maglalagay din pala ako ng ginger namin. Gagamit na lang ako nitong ginger paste. Maglalagay din ako ng mga pampalasa, pepper, salt, konting sugar, at fish sauce or patis. Yan, gamit ko yung Thai fish sauce ng Jufran Buchanan. Maglalagay din po ako ng cumin powder, pero optional yan guys. Kung wala kayo, huwag kayong maglagay. Konting oyster sauce, kung allergic kayo sa oyster sauce, pwedeng toyo na lang. Hinalo ko nang mabuti, kung mapapansin nyo guys, sa umpisa hiwa-hiwalay pa yan, pero kakahalo nyo na hindi naman ganun katagal, magdidikit-dikit din yan. Kahit hindi ako naglagay ng itlog o ng harina o ng breadcrumbs. Ito na nga, kahit butas-butas pa yan, magagamit pa natin yan. Parang ipaborito mong damit, diba? Iunat mo lang mabuti pagkatapos lagyan mo ng filling sa gitna. Wow, sana lahat may fillings. Binilot ko lamang na parang nagbibilot ako ng lumpia. Kusa na po siyang sumasara dahil masa-masa pa siya. Ayun na nga, paulit-ulit lang natin gagawin hanggang sa maubos ang ating fillings at cabbage. Pechay Baguio Chinese cabbage or napa cabbage. Again, iunat nyo lamang yung pechay para mas ma-maximize nyo yung kanyang laki. Pagkatapos lagyan nyo ng fillings at i-roll nyo na parang nagbabalot kayo ng lumpia. Oil. Konti lamang po tapos magigisa na ako ng bawang at sibuyas na hiniwalay ko kanina. Maghiwa din kayo ng ginger pero dahil wala nga ako, gagamitin ko tong ginger paste. Maglalagay din ako. Hinalo ko lamang pagkatapos maglalagay na ako ng mga pampalasa para nabibuild up na yung lasa ng bawat sangkap. Asin at paminta, konting tubig. Pagkatapos, assemble ko na nga yung ating mga binilot na cabbage dito sa ating pan. At meron ako ditong isang lata ng coconut cream. At dahil hindi ako naggata nito, kaya wala akong una at ikalawang gata. Kaya naman ibubuhos ko na siyang lahat dito sa aking kawali. Pagkatapos, lalakasan ko yung apoy, mga medium-high heat, hanggang sa kumulo. At pag kumulo na nga, ihinaan ko yung apoy at patuloy ko lamang lulutuin hanggang sa ma-reduce yung sauce. Ayan, tatakpan ko na sana pero nakalimutan ko. Maglalagay na rin ako ng pampalasa. Pero kung unti-unti lang dahil mamaya pwede ko naman siyang i-adjust. Sabi nga diba, mas okay yung kaunti dahil ma-adjust mo pa naman siya later. Kaysa naman pag madami, hindi mo na mababawi. Naglagay na rin ako ng sili pero hindi ko hiniwa-hiwa dahil natakot ako na baka umanghang siya. Ito na nga guys, excited na akong tikman pero dahil nga ini-edit ko na lamang to, natikman ko na yan at napakasarap. Kaya naman parang gusto kong lutuin ulit. Taob po yung sabaw dahil sa pamilya namin mahilig kami sa sabaw. Ayun na nga, nagustuhan naming lahat kaya naman i-try nyo na po ito at lutuin. Masarap po siyang lunch, pang dinner, pwede nyo na pang breakfast. Ito na nga po ang ating pechay Baguio in coconut cream.